Samantala, iginit naman po ni Senator-elect ni Senator Rodante Marcoleta na hindi na dapat pang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Marcoleta na may mali po sa proseso ng impeachment at basehan ng mga kaso laban sa Vice Presidente. Mayan Corvera sa detalye ng balita. Mayan? Ali, naghahanda na ang ilang senador sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtiyak ng mga mamabata, susuriin nilang mabuti kung credible nga ba ang mga ebidensyang ipipresenta sa kanila ng prosecution panel. Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ng inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator-elect Rodante Marcoleta ang tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniyay lumilikha lang ng matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Ayon sa mambabatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangang ituloy o hindi ang paglilitis. Kapag dating sa 20th Senate, halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko. Hindi ko malaman paano ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. We are in full support of... Si Senator-elect Ping Lacson, hinimok ang mga kongresista na maghanda ng credible evidence. Ayon kay Lacson, kailangan makumbinse ang 16 na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo para magkaroon ng verdict. Credible evidence kasi convince at least 16 senators to render their verdict on conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga. Kasi really ang sermon to the Filipino people. Paano ang people wala ng ebidensya? Pero ang Vice Presidente iginiit na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang kahinatnan ng reklamong nakahain sa kanya sa Senado. Hindi niya raw alam paano boboto ang mga mambabatas, pero tatanggapin niya anuman ang magiging hatol ng mga senador. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yun or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. Kasado na anya ang lahat ng kanilang paghahanda, pati ang kanyang magiging defense team. Inamin ni Duterte na nais niyang magkaroon ng paglilitis at maipresenta sa publiko ang mga sinasabing ebidensya laban sa mga reklamo sa kanya. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado. Kami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin na si Pumili, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sa isyu ng ginawang pag-amin ni Navotas Congressman Toby Tiangco na napilitan ang maraming kongresista na lumagda sa impeachment sa takot na maipit ang kanilang mga proyekto,
Sabi ni Duterte, walang karapatan ang mga kongresista na kumuha ng anumang pondo dahil ito ay pork barrel na mahigpit na ipinagbabawal ng saligang batas. Hindi ka naman natin nagmamadali, no? Kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. Alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments na. So, maraming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. Pero ang Malacanang tahimik naman sa issue. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan kung yan man po ay totoo. Alisa, ngayon tumanggi ang kampo ng Vice Presidente na magbigay ng detalye kung ano yung ginagawa nilang preparasyon para sa impeachment trial. Ipinauubayan niya na daw yan sa kanyang mga abogado. Hindi rin siya nababahala kung may mga bagong abogado na sasama sa prosecution panel. Kabilang na dyan sina Congressman Leila de Lima at Attorney Chel Diokno dahil malinaw naman daw na matagal na silang laban sa pamilya Duterte. Ali. Okay, balikan ko lang yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na pagbukas ng 20th Congress at na nakaupo na siyang sa Senado ay balak niyang questionin, ano? Na ang tanong ko, meron pa bang puwang at this stage, no, na pagdebatihan pa o magkaroon ng diskusyon ang mga senador kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na alam naman natin na meron pang nakabimbing petisyon sa Korte Suprema na petisyon na inihain ng pangalawang Pangulo na hinihiling sa Korte Suprema na ideklara nga na invalid itong ginawang impeachment sa kanya dahil labag dun sa one-year ban rule na hindi maari kasi na maghain ka ng impeachment sa kaparehong opisyal more than once in a year, hindi ba? So may puwang pa ba para pag-usapan sa pagbubukas ng 20th Congress, pag-usapan, debate, diskusyon kung itutuloy yung impeachment trial o hindi? Ali, ang proseso kasi sa June 2, ipe-present ng prosecution panel dito sa 19th Congress yung mga reklamo nila laban sa Vice Presidente. Pagdating ng July sa opening ng session, ayon kay Marcoleta, posible pa yung ma-question dahil third week ng July yung pagsisimula ng session, pero yung kanilang impeachment trial proper ay magsisimula pa ng July 30. So sabi niya, may pagkakataon para ma-question yan dahil ang magiging composition na ng Senado mula ng may endorso at kung magkakaroon ng trial ay magkaibang set na ng mga mambabatas. Pwede pa daw yan questionin, pero sabi ni Senate President Francis Escudero, ang makakahadlang lang para ipagpatuloy nila yung impeachment trial ay yung magiging desisyon kung maglalabas man ng temporary restraining order ang Korte Suprema. So ang question ay kung maaring itawid mula sa 19th Congress to the 20th Congress itong impeachment na ginawa sa 19th Congress. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Mayan? Tama, Ali, kasi magkaiba daw yung kung saan isinampa at yung nag-endorse kumpara doon sa didinig na doon sa reklamo. At kung maaari, pwedeng questionin yan ng mga abogado ni Vice President Sara at hingin ay iharap muli sa Korte Suprema para desisyonan? Tama, Ali. Okay, maraming salamat, Mayan Corvera, nag-uulat live.